Eto na nga, finally nakita na ng mga Straw Hat ang village dyan sa Elbap. Grabe yung reaksyon nilang lahat. Dati pinapangarap lamang ito ni Usopp at Luffy. Ngayon nandyan na nga talaga sila at talagang napakaganda ng lugar na ito. Pero may matinding babala nga sa huling parte. May ipinakitang isang karakter at maaaring siya nga ang maging main villain ng arc na to. At yun, One Piece Chapter 1132 at ang title nga nito ay Elbap Adventure. Sa cover page nakarating na nga yang sila Yamato dyan sa itinatayong bagong Udon Castle. At dyan nga yan mismo itinatayo sa may Udon Prison. Base nga dyan, mukhang dyan sa kastilyo nagpunta yung nagnakaw ng espada, kaya na rin siguro dyan napunta yung sila Yamato at sila Tama. At yun, nagsimula nga ang chapter kung saan nakita ng Batang Giant na paparating na nga ang Great Eric. Ang pangalan nga ng Batang Giant ay Colon at sinabi niya nga agad sa babae sa bar na nakabalik na nga ang mga Giant Warrior Pirates. Agad niya nga rin tinawag yang sila Brogy at Dory at tinanong kung titigil ba ang mga ito para uminom. Pero sagot nga dyan ni Brogy, hindi raw habang nakatawa nga ito. Kaya dali-dali nga bumalik ng bar ang bata at sabi niya nga sa babae, mukhang pupunta nga raw pataas direkta ang mga Warrior Giant Pirates. Sagot naman ng babae, may bisita nga raw ang mga ito kaya mas okay na dumiretso pataas. Dahil sa pag nagsimula raw uminom ang mga ito, talagang magpapatuloy raw ng 3 araw na dire-diretso. Kaya magpunta na nga lang daw sa Sun Realm niyang si Colon. Dalhin nga rin daw ang paboritong ito ni Ripley at ng tatay niya. Nagpasalamat nga dyan ang bata at tinanong niya nga ang babae kung kilala nito ang kasama nila Captain Brogy at Dory. Yun nga raw ang pirate crew na naging Yonko pa lamang recently at sinabi nga rin daw yun sa kanya ng kapitan ng Red Hair Pirates. At mula nga dyan mga tol, ipinakita sa atin yung flashback ng pag-uusap ni Shanks at Colon kung saan sinabi nga ni Shanks sa Batang Giant na wag niya nga raw kakalimutan ang pangalang ito, Straw Hat Luffy. So talagang nagpapakita nga to mga tol ng pagiging proud ni Shanks para kay Luffy. Para bang anak yung turing niya, talagang hindi nga ako makapaghintay na magkita na nga muli ang dalawa. Siguradong napakalapit na nga at isa nga talaga yun sa talagang pinakaabangang moment sa kwento. At yun mula nga dyan, umalis na nga sa bar ang Batang Giant na si Colon at pupunta na nga rin siya dun sa taas kung saan papunta ang mga Giant. At sigaw nga sa kanya ng babae, yung delivery nga raw ng captain darating pagkatapos ng salo-salo. So ayun mga tol, siguradong magiging interesante nga ang pagkikita ni Luffy at ng Batang Giant na si Colon. Dahil sa talagang may pagkakapareho nga ang Batang Giant na to kay Luffy at nang una ngang ipakita ang bata sa chapter 1076 talagang gustong gusto niya nga ring sumama sa paglalayag nila Shanks. Gusto niya nga rin daw maging isang boss. Nagpapakita lamang na talagang matindi nga rin ang paghanga ng bata kay Shanks. Anyway, moving on, bigla nga rin nakita ni Harudin at Stancy ng Great Eric. Good timing nga raw ito, mukhang daraan sila dyan sa Rainbow at sasabay na nga raw sila. At mula nga dyan mga tol, sa panel na to nandyan na nga talaga sa may baba ng Rainbow ang barko ng mga Giant. Nasorpresa nga dyan ang mga Straw Hat, mga manghanga sila sa bahaghari na yan. At sabi nga ni Brook, unang beses niya nga raw itong talagang makalapit sa isang Rainbow. Tuwang-tuwa nga rin at talagang kumikinang ang mata ni Bonnie. Sabi naman ni Lilith, napaka-misteryoso every time na makakita siya at talagang napakaganda nga raw nito. At mula nga dyan, lumapit sa kanila si Brogy at may ipinakitang parang rectangular cube. At sabi niya nga, unique talaga yan dahil sa i-renowing nga raw ang Rainbow gamit ang painter. Biglang-bigla naman si Jinbei dahil sa sinabing i-renowing, kaya tinanong niya nga kung ginawa ba ang Rainbow nila Brogy. At sumagot nga ng oo ang Giant. So isa nga yun mga tol sa kakaibang mga bagay dito sa Elbap dahil later on nga talagang daraan dyan sa Rainbow ang barko ng mga Giant para makaakyat nga pataas. Drenowing nga lang ang Rainbow gamit ang isang cube na tinatawag na painter, kaya talagang nakakamanghanga na makakadaan nga dyan pataas ang barko ng mga Giant. At yun mula nga dyan talagang umakyat na sa Rainbow ang barko at kinailangan nga talagang humawak ng mga Straw Hat sa mga Giant dahil sa talagang pataas nga ang barko. Ang Elbap Village nga raw located sa taas ng puno at makakarating nga raw sila dun directly pag dumaan sila sa Rainbow na to. Magkakaroon nga rin daw sila ng salo-salo pagdating nila doon. At mula nga dyan talagang nagtatakayang sila Frankie dahil sa papaano raw na nakakadaan sila sa isang Rainbow. Sabi nga rin ni Nami, reflection nga lang daw ng liwanag ang Rainbow pero tumatawa nga lang dyan ang dalawang Giant. Ano ba raw ang pinagsasabi ng mga ito? Talaga naman daw na nakakadaan sa isang Rainbow. So normal nga yan mga tol sa mga Giant pero kung iisipin talagang mahirap ngang ipaliwanag. At mula nga dyan mga tol, ito pinakitang talagang dumadaan na nga ang barko nila dito sa Rainbow. Parang dagat nga lang din
din ito dahil sa parang may alon din, at makikita nga rin natin dyan na nakasunod rin sa kanila ang maliit na barko ni Harrodin at Stansen. Paliwanag pa nga ng mga giant talagang tumatawid sila sa rainbow. Meron nga raw tailwind ngayon kaya maganda yung panahon para dumaan sila rito. Umaagos nga raw talaga ang rainbow, at pag sumabay ka nga raw dyan talagang magpapatuloy ka lamang pataas. Sabi naman ni Jinbe, pag nakita nga raw ito ni Luffy at ng iba pa talagang mahihibang ang mga ito. Sabi naman ni Brook, siya nga raw talagang nahihibang na, at ganun nga rin daw siya. Sabi naman ni Frankie, manghang-mangha nga rin si Bonnie, at parang nga raw itong dagat na may 7 colors. May tunog nga rin daw ito at talagang napaka-cute. Sabi naman dyan ni Robin, talagang marami pang araw silang mga bagay na hindi pa alam. Napansin ko nga lang din na laging nasa tunay niyang form si Bonnie simula nang makasama niya sa barko ang mga Straw Hat. Ngayon nga lang siya natin nakitang ganyan, talagang ine-enjoy niya nga yung pagkabata niya. Nagpapakita lang na talagang malaki nga ang tiwala niya sa mga Straw Hat at alam niya nga na safe siya. At mula nga dyan nakita na nga nila sila Harrodin. Sumigaw nga ang mga ito at tinanong kung nandyan ba si Straw Hat. Sabi naman ni Brogan, nagtataka nga raw siya kung kaninong barko yan. Yung pala kay Harrodin at Stansen. Sabi naman ni Frankie kay Harrodin, long time no see. At tinawag naman na Iron Man ni Harrodin niyang si Frankie. Mukhang malilate nga raw ito, at sabi naman ni Stansen naghunt pa raw sila ng elk para lamang kay Straw Hat. May sumagot nga sa kanila na napakasarap daw ng elk at nakakagutom ito. Pero sagot nga ni Harrodin maghintay na nga lang daw ito ng tira-tira dahil ang pagkain nga raw na ito para sa buong Straw Hat crew. At yun cut naman dito mga tol sa hanging bridge na nagko-connecta sa Underworld papunta sa Sunrealm. Tumatakbo nga dyan si Guild at Goldberg, at mula sa baba nakita nga ang mga ito ni Luffy. Napansin niya nga agad ang Sunny kaya sinabi niya sa dalawang giant na barkong haraw nila yan. At mula nga dyan tumalon siya mula sa baba papunta kung nasaan ang dalawang giant. Napunta nga siya dyan sa kamay ni Gerd at talagang tuwang-tuwa ang babaeng giant nang makita niya si Luffy. Napaka-cute nga raw nito, talagang gusto niya raw ang malilit na tao, pero iba nga raw siya sa lalaking yun, ang weirdo na si Road. Hindi niya nga raw ilalagay yang si Luffy sa cage at gusto niya nga lang daw makipagkaibigan. Sabi naman ni Goldberg kay Gerd hindi nga raw ito ang oras para makipag-usap sila. Nagsorry nga dyan yang si Gerd pero patuloy niya pa rin kinakausap si Luffy. Nakalimutan niya nga raw ang mga Straw Hat at mukhang dinala ang mga ito dyan ng persahan. Gawa nga raw yun ang weirdo na si Road at sana raw hindi niya na lamang kilala ito. At humingi pa nga siya dyan ng patawad kay Luffy. At tinanong naman dyan ni Luffy kung ang tinutukoy ba nito yung may skull head na giant. Sabi naman ni Goldberg, tumalon nga raw yang si Luffy mula sa Underworld at kung nahulog ba raw ito doon. At dyan na nga talagang nabigla si Luffy at pinagpawisan nga siya. Habang naaalala niya nga mga tol yung naging pag-uusap nilang dalawa ni Loki. At sabi nga ng prinsipe sa kanya yung naging pagkikita nga raw nila at yung naging pangako sa isa't isa wag nga raw nitong ipapaalam sa kahit na sino. At yun dahil nga dyan talagang hindi makasagot si Luffy. Kaya sabi nga dyan ni Goldberg pinagpapawisan na nga raw ito kahit na napakalamig na dyan, kaya okay na nga raw yun. At buti daw at okay yang si Luffy. So maaaring iniisip nga ni Goldberg na baka natakot yang si Luffy sa mga nakita niyang beast sa baba, kaya siguro hindi na ito makasagot ng maayos sa kanya. Pero ayun, alam nating lahat na kaya ganyan si Luffy talagang hindi nga siya marunong magsinungaling, o talagang obvious na obvious nga pag nagsisinungaling nga siya. Anyway, cut naman sa may kakahuyan, nasa Sunrealm na nga ito sa second level ng Elbap. Mula nga dyan nakita na ni Road ang mga Straw Hat. Bumalik nga raw sa kanya ang mga live dal na yan bago pa raw ito malaman ng iba. At talagang ikukulong niya nga raw ng mas mahigpit ang mga ito. Pero kasunod nga niyan sa paghuli niya sa mga ito bigla na nga lang bumagsak sa kanya ang napakalaking puno. Hindi nga makapaniwala dyan si Nami at kahit na nga raw ang isang hayop hindi mahuhuli sa ganyang ka-obvious na trap. Sabi naman dyan ni Usopp parang napasobra raw ang ginawa ni Zoro at Sanji. Sagot naman ni Zoro okay nga lang daw yan dahil sa hindi naman daw nila hinawakan ng giant. At sabi naman ni Sanji magmadali na nga raw sila at gusto niya na nga rin daw talagang makita ang Giant Kingdom. Habang si Road nga talagang naipit ng napakalaking puno at parang hindi na nga siya makaalis pa dyan. At ipinapakita nga sa likod na pupunta na nga dyan si Gerd at Goldberg. Napansin nga ni Road ang boses ni Gerd kaya napapatanong nga siya kung tutulungan ba siya ng babae. Pero kasunod nga niya ayan na nga.
Bagang! Biglang binanatan nga dyan ni Gilda at Goldberg ang weirdong si Road. At sabi nga nila dyan, tumigil na nga raw ito. At yung atakeng ginamit nga nila, parang normal version ng Hakuku Sovereignty. At talagang napaluwa nga ang mata at dila dyan ni Road sa tindi ng banat sa kanya ng dalawa. At dito as usual, talagang in love na naman nga si Sanji nang makita niya si Gerd. Sabi naman ni Zoro ngayon daw, wala ng proof na inatake nila ang Giant. At napasang-ayon na nga lang si Usopp. Habang nakita naman agad ni Luffy ang mga kasama niya. Binati naman agad ng babaeng Giant ang mga straw at nagpakilala nga siya na siya si Gerd at ang kasama niya nga raw ay si Goldberg at parte nga raw sila ng crew ni Haro din. Nagsorry nga rin siya dahil sa mga nangyari sa mga ito at dahil dyan sasamahan na nga raw nila ang mga ito at ipapaliwanag na nga lang daw nila ang mga nangyari. Si Sanji nga talagang tuwang-tuwa, tumatakbo na nga siya papalapit sa babaeng Giant. Si Luffy naman agad na tumalon, niyaya niya nga agad si Usopp. Magpunta na nga raw sila at nandito na sa level na to ang village ng Elbap. Tuwang-tuwa nga sila dyan pati na si Chopper at talagang gustong-gusto na nga raw nilang makita ang village. Sabi naman sa kanila ni Gerd, pag dumaan nga raw sila dyan sa gubat makikita nila ang mga ulap at pagpunta nga raw nila dun dun na nila matatanaw ang village. Kinuha niya nga rin dyan ang ibang mga straw hat at nilagay nga sa may dibdib niya at talagang tuwang-tuwa nga dyan si Sanji. At sabi nga ni Gerd, magpunta na nga raw sila dun. Habang sila Luffy naman talagang napakabilis, nakarating na nga agad sila sa ulap. Tumalon nga agad sila papunta sa ulap at parang sa Sky Island nga ito na pwedeng matapakan. At kasabay nga niyan mga tol, pinapakitang nandito na nga rin sa taas na parte ng bahaghari ang Great Eric Ship. At ipinapaliwanag nga dyan ni Brogy at Dory yung tatlong level ng Elbap. So yung pinakababa nga kung saan nag-snow at doon nakakunong si Loki tinatawag na Underworld. Yung gitnang parte naman kung nasaan yung village tinatawag na Sunrealm at yung pinakataas na parte naman ng puno tinatawag na Heaven Realm. Napakaraming araw village sa Sunrealm at talagang napakalaking araw nito na hindi nila makikita ng buo. At itinuro nga ni Dory ang village nila. At mula nga dyan mga tol sa panel nga na to pinapakita nga ang napakaganda at napakalaking village na ito sa Elbap. So isa nga lang yan mga tol sa mga village dahil sa marami daw yan. At yan nga mismo yung village kung saan nakatira si Brogy at Dory. Meron nga rin kastilyo dyan na pareho nga dun sa kastilyo sa diorama ni Rogue. May nagsabi nga dyan na welcome to Elbap at sa narration box nga sinasabi na talagang nakakahanga ang napakalaking lugar na ito at wala nga raw talagang salita ang makapagdi-describe sa nakikita nila. At mula nga sa isang ulap mga tol pinapakitang kitang-kita nga ni Luffy at Usopp ang village. Habang naaalala nga nila nung time na nangako sila at sinabi ni Usopp na isang araw talagang pupunta sila sa Elbap sa lugar ng mga warrior. At grabe nga yung reaction nila dyan, makikita natin yung ngiti mula kay Luffy habang talagang napapayak naman dyan sa tuwa si Usopp. Ito nga talaga yung pangarap nila lalo na kay Usopp at kahit na nga siguro hindi mo gusto pag nakita mo nga ang lugar na ito talagang mamamangha ka nga. At dito mga tol pinapakita naman ang reaksyon ng iba pang mga straw hat. Talagang hindi nga makapaniwala yung mukha nila. Grabe talaga yung view ng lugar na ito at si Sanji nga lang dyan yung walang paki dahil nasa dibdib nga siya ni Gerd. At mula nga dyan habang pababa sila sa Rainbow nakita nga nila sila Luffy dun sa ulap. Sabi nga ni Frankie hinahanap nga raw nila ang mga ito. Napatanong naman si Luffy kung kakadating lang ba raw nila at mabuti raw na okay lamang ang mga ito. Pero talagang lumuwa nga rito ang mata at tila ni Usopp, Chopper at Luffy nung makita nga nila na dumaan ang mga ito sa Rainbow. At mula nga dyan mga tol nagkaroon ng narration mula kay Lewis Arnott, isang adventurer. Tinatawag nga raw ang lugar na ito na Elbap ang kingdom ng mga giant at ang mga damo nga raw dito ang mga puno, ang mga bulaklak, ang mga insekto, ang mga isda, ang mga ibon at ang lahat ng mga hayop talagang napakalalaki. Hindi nga raw talaga masasayang ang mga oras ng adventurer sa lugar na to pero meron nga raw siyang regard sa misteryosong islang ito na Elbap. Isa nga lang daw ang kailangan niyang isulat patungkol doon. Sana nga raw alalahanin nila ito at yun nga do not linger in this land for too long. At ang matindi mga tol habang sinasabi nga yan may ipinapakitang naglalakad na silhouette. Nandyan nga siya sa gubat at mukhang normal na tao nga lang ito dahil na rin sa may nakatayo nga lang dyan na parang napakalaking oso at mukhang takot nga ito sa kanya. So isa na naman ngang silhouette mga tol at ang tanong sino nga kaya talaga ito? Siguradong yan na nga rin yung parehong silhouette na nakita natin sa chapter 1124. Inaabangan niya nga mga straw hat magpunta nga lang daw ang mga ito kaya ayun magiging kakampi kaya o magiging kalaban ng karakter na to. So kung sakaling ito nga ang main villain ng arc na to
maaaring maging kakampi nga ni Luffy si Loki. Kung si Loki naman ang kalaban, baka maging kakampi naman nila ito. Maraming nagsasabi na maaaring eto na nga talaga si Golden Lion Shiki, at maganda nga yun dahil sa talagang inaabangan nga nating lahat yung muling pagpapakita niya sa kwento. Kano na nga talaga yung karakter niya dahil sa nakita naman natin nakasama nga siya sa God Valley incident. Kaya ayun, posibleng siya na nga talaga ito. So ayun mga to, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction niyo sa chapter na to. Ayun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!